LeBron at Stephen Curry sa opening night sa regular season. Mabenta pa rin, jersey ni Anthony Davis ireretiro sa Lakers at Curry nananawagan sa Warriors, kailangan pa ng piraso. 23 taon, ganun nakatagal mula noong huling nag-broadcast ang NBC ng isang NBA game. Pero ngayong darating na Oktubre, babalik ang liga sa dating tahanan nito sa isang sagupaan sa pagitan ng Golden State Warriors at ng karibal nilang Los Angeles Lakers. At sa isang napakaakmang pagkakataon, ito'y tatapat sa isa pang mahalagang araw sa pop culture, Back to the Future Day, ang araw na pinuntahan ni na Doc at Marty sa DeLorean. Hindi ito basta-bastang pagbubukas ng season, ito'y basketballang tula. Sina Stephen Curry at LeBron James, ang dalawang pinakatanyag na stars ng makabagong panahon, ang magsisilbing pambungad sa pagbabalik ng NBC, katulad ng ginawa noon ni na Michael Jordan at Shaquille O'Neal na ginawang espesyal ang tuwing linggo ng hapon. Ang mga batang noon ay tagapanood lamang ng mga makasaysayang broadcast na iyon. Ngayon ay mga veterano na rin, may kanya-kanyang koleksyon ng singsing. Ang NBC noon ay higit pa sa TV partner, isa itong kaganapan. Yung theme song ni John Tesh, mga interview ni Ahmad Rashad at mga laban na parang parte na ng kasaysayan. Hindi lang ipinapakita ng NBC ang basketball, ginawa nilang parang teatro. At ngayon, makalipas ang 2 dekada, muling babalik ang network na ito sa pamamagitan ng laban na parehong pagbabalik tanaw at refleksyon ng kasalukuyan. Alam natin na kahit gaano man ka-hype ang bagong lineup ng Lakers, hindi sila garantisadong contender. Tinalo sila nung nakaraang season sa unang round ng masigasig na Minnesota Timberwolves. Samantala, ang Warriors ay nakapagpabagsak ng ikalawang pwesto sa West bago nasira ang kanilang run dahil sa injury ni Curry at muli silang dinomina ng Wolves. Nandun pa rin sina Curry, Draymond Green at ngayon si Jimmy Butler, pero tumatanda na rin sila. Malapit na itong dapit hapon kaysa sa bukang liwayway para sa parehong team, kaya mas mahalaga ang bawat high-profile na laban. Ngayong off-season, nanatili sa tradisyon ng Lakers. Star hunting na naman, umaasang magtutugma ang malalaking pangalan. Ang Warriors naman, nananatili sa kanilang sistema at kultura, nagtitiwala sa chemistry na kanilang binuo ng higit 1 dekada. Isa itong banggaan ng mga filosofiya, hindi lang basta laro. Eksaktong klaseng kwento na noon ay tinatangkilik ng NBC. Nakakaintriga ang contrast. Ang Lakers, puro acquisition ng superstars, bahala na ang chemistry. Ang Warriors, bukod sa kamanghamanghang trade para kay Butler, ay nanindigan sa kontinuidad, kultura at sistema. Parehong may championship, pero wala sa kanilang siguradong magtatagal. At doon nagmumula ang tensyon na siyang nagpapabigat sa laban ng pagbubukas ng season. Para sa NBC, perpektong pagbabalik ito. Isang laro na naguugnay sa nakaraan at kasalukuyan, sa nostalgia at realidad. Si Curry patuloy sa pagbaluktot ng depensa gamit ang kanyang gravity. Si LeBron patuloy na pinapahaba ang kahulugan ng peak. 2 franchise na sinusubukang isiksik pa ang isa pang championship run. At ang isang network na minsang ginawang pambansang okasyon ang NBA Games muling babalik sa entablado. Sa Oktubre, babalik ang basketball sa NBC. Ang hinaharap ng DeLorean ay nagiging kasalukuyan at 2 matanda ngunit mapanganib na team ang magsasalpukan sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw. Mas mataas ang nakataya kaysa sa inaakala dahil kaunti na lang ang ganitong mga sandali. Sa sumunod na balita naman, ipinagpalit si Davis sa Dallas Mavericks sa kalagitnaan ng season ng kapalit ni Luka Doncic. Ang blockbuster trade na ito ay marahil ang pinakanakakagulat na deal sa kasaysayan ng NBA at magiging kapanapanabik kung paano ito mauuwi. Hindi agad nagtagumpay ang alinmang teams pagkatapos ng palitan, ngunit parehong mataas ang inaasahan ng 2 team pagpasok ng bagong season sa Oktubre, pati na rin sa kanilang pagkikita sa NBA Cup makalipas ang 1 buwan. At maaaring may mas mahalaga pa kaysa sa resulta ng laro kapag bumalik si Davis sa Los Angeles. Ayon kay ESPN reporter Mark Spears, ang pinakamalaking usapin sa laban ng Lakers kontra Mavericks sa NBA Cup ay ang legacy ni Davis. Iminungkahi niya na maaaring parangalan si AD ng pagreretiro ng kanyang jersey sa Los Angeles matapos maglaro ng mahusay sa loob ng mahigit 5 season. Ang tanging issue ay kahit kahanga-hanga ang kanyang naging performance, madalas na naiinis ang mga fans ng Lakers dahil hindi niya tuluyang inako ang pamumuno mula kay LeBron James.
Interesado akong malaman kung ano ang nararamdaman ng mga fan ng LA tungkol sa kanya at sa kanyang pamana bilang isang Laker, sabi ni Spears. Nag-average siya ng 25 puntos, 11 rebound at 2 blocks kada laro sa loob ng 5.5 season. Karapat dapat ba siya bilang isang future Hall of Famer na maitaas ang kanyang jersey sa rafters? Si Jamal Wilkes ay nandoon. Naglaro siya ng 8 season. Nakamit ni AD ang isang kampeonato at isang NBA Cup. Hindi ko alam kung mahalaga yon sa mga fan ng Lakers. Sapat na ba yon para ma-retire ang kanyang jersey? Ang Los Angeles Lakers ay ang pinakamatagumpay na team sa modernong kasaysayan ng NBA at may mas maraming alamat na former player kaysa karamihan. Sina Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar ay 4 sa 12 former players na may na-retire na jersey. Malamang ay masama rin si LeBron sa eksklusibong listahan kapag umalis na siya sa Los Angeles. Halos isang dekada na siyang maglalaro sa team at pinangunahan ang mga ito sa kampyonato noong pandemya. Hindi ganun kasigurado ang kaso ni Anthony Davis. Mas mababa sa 6 na season siyang naglaro sa Lakers at madalas ding na-injure kaya hindi palaging nakalaro. Sa huling balita, syempre alam ni Stephen Curry na ang Golden State Warriors lang ang tanging koponan sa NBA na walang ginawang transaksyon ngayong summer. Hindi naman siya mukhang naaapektuhan doon. Talagang kakaiba. Oo, sabi ng Star Guard sa grupo ng mga mamamahayag noong Huwebes ng hapon sa Menlo Park. Pero ang kumpiyansa ko ay nakabase sa identity na nabuo namin sa huling bahagi ng regular season noong nakaraang taon at sa playoff run namin. Maganda ang team namin. Ipinakita ni Curry ang kanyang kumpiyansa sa pagitan ng mga session ng kanyang taunang basketball camp na ginaganap sa Arrillaga Family Gymnasium kung saan kasama ang mga piling high school boys at girls na manlalaro. Suot ang puting long sleeve t-shirt, itim na shorts, tights at ang kanyang signature na sapatos. Binanggit niya ang pangangailangan ng ilang pyesa para madala kami sa susunod na antas. May 9 na manlalaro lang ang nasa aktibong roster ng Golden State sa gitna ng hindi pagkakaayos sa kontrata ni Jonathan Kuminga, isang restricted free agent forward. Dahil sa pagkakabinbin ng negosasyon o kawalan nito, naantala rin ang iba pang posibleng pagpirma ng mga manlalaro. Ang training camp ay susunod sa Media Day na itinakdang gaganapin sa Setyembre 29. Dagdag pa ni Curry na 4 na beses nang naging NBA champion at 2 beses na NBA MVP. Yung veteran presence na meron kami, ako, si Jimmy, si Draymond, alam namin kung paano maghanda sa gitna ng kawalang katiyakan at kung paano magsimula ng malakas sa training camp. Siguro by that time, may mangyayari na sa roster. Pero kontrolin mo lang kung ano ang kaya mong kontrolin. Para kay Curry, ibig sabihin noon ay maayos na paghahanda. Ayon kay Curry, ang kanyang paghahanda tuwing off-season ay malaki na ang pinagbago sa nakaraang dekada. Mas kaunti na ang on-court training at mas nakatuon na ito ngayon sa tiyak at data-driven na pagsasanay. Bubuksan ng Warriors ang kanilang susunod na season sa Oktubre 21 laban sa Los Angeles Lakers. Maganda ang pacing ko, Anya. Handa na akong tapusin ang summer ng malakas. Pag nakita nyo ako sa Media Day, handang-handa na ako.